simula po ng ating gawain, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Upang awitan natin ang ating Panginoon ngayong gabi, handa po natin ang ating mga puso at awitin po natin ang A Pure Heart.
For announcement po, higher in San Isidro Sunday Service, 2 p.m. At sa Santa Cena Sunday Service po, April 7, 2024, 9:30 a.m. Speaker, Reverend Emmanuel Castro. Worship Leader, Sister Maricar Patricio. Tithes and Offering Encouragement, Sister Jasmine Borbon, ang iyo pong lingkod. Usher, Sister Patricia La Forteza, and Flower Sponsor, Sister Linda Trinidad and family. Midweek Service and Prayer Meeting, April 11, 2024, 7 p.m. Speaker, Brother John Kirch. Worship Leader, Brother Raynan Lazada. Usher, Sister Cristita Barza. Testimony, Brother Boy Adriano. One-day salary, one-day student allowance pledge. Purpose po para sa ating church anniversary on April 28. Ang harvest date po natin ay sa April 14 po. Ayan, tinatawagan ko na po ang ating testimony ngayong gabi to share what God's done for you, ang ating Sister Leonie Santos. Magandang gabi sa ating lahat. Ano nga ba naibigay yung testimony? Kasi parang lahat naibigay ko lahat. Pero di ba, dati, lagi akong inuubo. Nagkaroon ako ng chance na punta kay Dr. Piday. At, ayun, pagkapunta ko. Yung binigay niya antibiotic, sa biyaya ng Panginoon, wala na akong ubo, at yung bisa ng gamot ay mabisa talaga. Binigay ng Dr. So, wala tayong mga ubo-ubo ngayon. At hindi rin ako sinisipon. Kaya, salamat sa Panginoon sa pagpapagaling na sa akin at saka, syempre, sa pag-iingat sa lahat ng members ng family ko. Thank you po. At ako po mag-share lang din po ako ng konting testimony. Yung parang pina-realize din, pero parang nag-sink in lang po sa akin to yung yung kung paano po ako, kung bakit po ako nakakatayo dito na parang confident, di na nahihiya. Ayun yung parang nilalagay ka talaga ni Lord sa mga lugar or bagay na parang uncomfy ka, parang hindi ka sanay, uncomfortable ka. So, ako po talaga yung mahihayin ako, hindi lang po halata. Kasi, ayun. Ay, mahihayin po talaga ako. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi inalis niya yung bagay na yun. Kasi parang, pag lagi kang nilalamon ng hiya ng mga fear sa utak mo, parang hindi mo magagawa yung isang bagay. So, ngayon, parang nakakatulong yun sa iba't ibang aspect ng buhay ko, sa pag-aaral, syempre sa public speaking, doon sa mga sa strand. Sa strand po namin kasi puro reporting, puro recitation, puro public speaking po kasi po, doon po sa strand namin is napapasok yung mga publics, yung mga nagsiserve po sa public teacher, yung mga ganun po. So, parang may purpose si Lord kung bakit sige ilalagay kita dyan, kahit hindi ka naman sanay dyan, kahit hindi ka naman talaga, parang wala naman sa heart mo yan, pero bandang huli, marirealize mo kung bakit kailangan mong gawin yan, kung bakit, ano bang purpose. So, ay nagpapasalamat ako sa kabutihan ni Lord at ihanda na po natin ang ating puso at isipan sa God's message na ihatid ni Sister Mary Joy Tuquero. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Pati niyo po yung katabi niyo. Maganda ka ba? Ikaw ba maganda ka ba? Yan, maganda. Magandang gabi. Hindi ako kailangan. Napatapos na po yung pagulitan ng araw ng ating Panginoon. Tayo po ay, mga Kristiyano tayo ay gumuguniti lang at hindi naman tayo nandun talaga sa eksena. Kung nasa kung paano nangyari sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, tayo po pa sandaling manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat Panginoon sa pagpapala ng Panginoon sa pinagawang lakas ko ng Panginoon. Hallelujah, praise you Panginoon. Dinadalangin namin, Lord, na sa gabing ito, Panginoon ko, ang salita lamang, Panginoon. Lord, aming maunawaan sa gabi nito, Lord, sa mga aming puso't isipan, bigyan mo kami ng wisdom na nagagalit sa iyo, Panginoon, upang lubos namin, Lord, na maunawaan, Lord, ang tinutukoy, ang nais mong sabihin, Lord, sa pamamagitan ng
ng salita ng Panginoon ko. Maraming salamat, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ito pong passage natin, passage. Ito pong passage natin tonight ay galing po sa ating devotion. Kung tayo po yung nag-devotion, ngayong araw na ito, alam niyo na po ito. Tayo lamang po ay ipapalawakin natin itong nais ng Panginoon na devotion sa araw na ito. Ito po ay matatagpuan sa John, chapter 2, verse 23 to 25. Hindi ko na lamang po nailagay sa PowerPoint. John, yan. Para sa susunod, magdala na kayo ng Bible, ano? Hindi na pa PowerPoint para may Bible kayong dala. Matuto po tayo magdala ng sarili nating Bible dahil tayo po ay Kristiyano. Hindi po kailangan ang Bible is nasa bulsa, nasa bag, diba? Parang cellphone. Ayan, John chapter 2, verse 23 to 25. Ang sabi po dito, Now when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did. But Jesus did not commit himself to them because he knew all men. And he had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man. Sa Tagalog po, sa Tagalog naman po, Verse 23 ng pista ng Pasko. Nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang kababalaghang Kanya ginawa. Verse 24, subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Verse 25, hindi na kailangang may magsalita pa sa Kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Maraming salamat ang nasa iyo sa salita ni Jesus Christ. Amen. Salamat po sa gabi nito. Bagaman ito pong verse na ito, ipalagi na natin nababasa, pero ang Panginoon kasi is magbibigay siya ng bagong wisdom, bagong kaalaman sa verse na ito. Ito ay maiksi lamang, pero ito ay tumutukoy na alam ng Panginoon. Sa verse na ito ay pinapakita sa atin noon na wala tayong maitatago sa Panginoon. Alam niya ang plano mo, ang iniisip mo, ang iisipin mo pa lang, ang paplanuhin mo pa lang, at ang damdamin mo. Yan. Sabihin po natin na sa ating katabi na kumusta ka. Kahit wala kang katabi, kumusta ka. Yan lang. Ang simpleng bagay na kumusta kasi nakakagaan siya sa pakiramdam. Diba? Ikaw din, kumusta ka. Yan, parang may audience participation na mabuhay-buhay tayo natulog na yan. Ayan. Balik po tayo sa ating verse 23 ng pista ng Pasko. Itong pista ng Pasko is nagsimula pa ng panahon ni Moises, tama po. Tapos pinagpatuloy. Hanggang sa New Testament, pinagpatuloy siya ang pagdiriwang. Kung mababasa niyo po, yung book na panahon ni Moises, itong panahon ni Moises, yung pinagdiriwang na to. Pista ng Pasko, pista ng tinapinawalang labadura. Noong mga panahon ito, nasa Jerusalem si Jesus at marami sa pampalataya nang makita nila ang kababalaghang ginawa niya. Ganoon naman po kasi, katulad ng sabi ng ating pastor last Sunday, to see is to believe. Kung nakikita mo, tsaka ka lang, maniniwala kapag nasaksihan mo na niya. Sa mga commercials, kung nakita mo pumuti siya, uy, nakakaputi pala yun. Sa mga reels, sa mga TikTok, uy, pumuputi siya doon, kumikinis sa mukha na, bibili ka kasi nakita mo. Pero kung gumamit ka nun, napuputi ka, tapos nakita mo, nakapilter pala, maitim pala siya, maniniwala ka, bibili ka. Kung yun sa'yo maitim, puputi ka dito sis. Di ba? Ganun kasi kung ano yung nakikita natin, yun yung ating pinaniniwalaan. Marami ang bibili kasi effective. So, ganito sa sitwasyon ng Panginoon dito sa lugar dito sa Jerusalem, ganun ang nangyari. The more nakita nila ang mga miracles ng Panginoon, the more sila sumusunod sa ating Panginoon. Ayan, kailangan muna natin ng resulta para maniwala. Ayan, sa ikalawang verse, verse 24, subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. God, ayan, sa word pa lang na ito,
nagtitiwala, napakasakit. Nasasabihin sa'yo ng Panginoon, hindi ako nagtitiwala sa iyo, di ba? Ito mga panahon na ito, bagaman marami ang sumusunod sa Kanya, di niya pinansin. Kasi nga hindi siya nagtitiwala sa kanila sapagkat kilala niya silang lahat. Ayan. Kasi alam ng Panginoon ang motibo mo. Ayan, ang sakit pero totoo ang sakit. Dahil aminin po natin sa ating buhay minsan sa pagkilos nag-iiba ang ating motibo. Pinapakita rin sa verse na ito na hindi kailangan ng Panginoon ng tagasunod. Hindi na kailangan ng sumusunod. Hindi na kailangan maraming tagasunod siya para sabihin pin mo siya, para sabihin kilala siya, para sabihin ako ang Messiah, ako ang Panginoon. Hindi niya kailangan ang mga bagay na yun. Abiruin po natin sa word na hindi nagtiwala sa kanila ang Panginoon. O sa atin, sabihin ng Panginoon, hindi ako nagtitiwala sa iyo. Napakasakit. Sapagkat kilala niya silang lahat, kilala niya ang sumasamba sa hindi, ang puso sa hindi totoo at sa totoo. Sumasamba sila ng mga panangiyo kasi nakikita nila. Pero, kung hindi pa nila nakikita, yun, maniniwala sila. Hindi po. Noong mga panahon din po na yun, even the disciple, kung babalikan natin yung ating mga past devotion, even the mga disciple na matay ang Panginoong Yesus, nalungkot sila, nanghina ang kanilang damdamin. Nakalimutan nila sinabi ng Panginoon na, mabubuhay siya na may ikatlong araw. Tingnan mo nga naman, dahil wala na ang Panginoon, nanghina sila, nalupay-pay sila, wala na ang Panginoon. Hindi na nakikita. Nung nandiyan ang Panginoon, masaya sila, masigla sila. Diba sa tuwing sinasambit ng Panginoon ng kanyang kamatayan, nalulungkot sila. Nakakalimutan nila na kailangan itong maganap dahil kailangan mangyari para sa katuparan ng pangako sa atin ng ating Panginoon. Amen. Buhay pa po. Buhay pa. Buhay pa po. Amen. Hallelujah. Buhay ng Panginoon. So, gano'n. Kasi makapagpikit niya na nawala na dito, raptured na. Kaya dilat-dilat po tayo. No? Dito po sa ating pag-aaral sa gabi ito, isa pa sa punto na nais ng Panginoon na sabihin sa atin, no? Masakit na hindi ka pagtiwalaan. Amen. Masakit nga na hindi ka pagtiwalaan ng kaibigan mo eh. Napakasakit. Na kahit nagsama na kayo, nagsama na kayo na halos yung buhay nyo, alam nyo na sa tapos ending hindi ka pagtiwalaan, ang sakit. Di po ba? In this verse, hindi nagtiwala ang Panginoon Yesus sa kanila. Ang sakit kasi ito'y galing sa Panginoon, hindi mo nagdadaan ng ang Panginoon, wala siyang pakialam. Kasi iilan lang yung nakikita niya. Even yung kapangyarihan ng Lord, hindi dumadaloy sa mismo kung saan siya lumaki. Kasi nga, yung mga tao hindi naniniwala sa Kanya. So, ganun ang power ng Lord, dadaloy lang to doon sa mga tao na nananalig sa Kanya. Sa mga pinagaling niya, bakit ba yung gumaling? Na hinawakan lang yung dulo ng laylayan ng kanyang damit, gumaling. Bakit? Kasi naniniwala. So, alam ng Panginoon, sa dami-dami ng tao doon, kung bakit hinanap pa niya kung sino ang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Diba? Kasi alam ng Panginoon kung ikaw ba ay totoo sa hindi. Yan, sige po. Ito audience participation na. Mga kapatid, sa katabi niyo ulit, mag-usap-usap tayo dito. Mga kapatid, totoo ba tayo? Kapatid, totoo ka ba? Tapik-tapikin mo ba kaya ni alien na? Baka mamaya iba na itsura na. Tapik-tapikin mo, kapatid, totoo ka ba? Ayan. Mamaya, ano na yan? Nasa ibang paano na yung kanyang isip. Ano? Kasi diba, baka niyan, akala mong totoo ka sa Panginoon, sa nakikita sa buhay mo, aktibo ka, gumagalaw ka, pero pala naman, at sa iyong sarili, sa bahay mo, diba, dyan tayo minsan napupulaan ng ating mga pamilya eh. Ang sakit eh. Active na active to sa church, tapos ganyan ka. Ang sakit pa lang pag sinabi sa'yo ng kapamilya mo. Nag-church ka pa, ganyan. Ano ginagawa mo dun sa church? Ang sakit, di ba? Kasi nga,
family mo ang sakit. Kasi mahirap, at tingin mo, yung ginagawa mo sa church na napaka-active mo. Kung hindi mo naman mahal ang kapamilya mo, hindi mo sila minamahal katulad ng Panginoon, sa lahat na walang pinipili. Di ba sabi mo na, mahal mo yung kapatid mo. Pagdating doon sa kapatid mo, galit na galit ka, kaaway mo. Pagdating doon sa ate mo, kaaway mo. Pagdating sa nanay mo, nagdadabog ka. So, ang gusto ng Panginoon, sa tingin mo ba, pinapansin ka ng Panginoon ngayon? Sa tingin mo ba yung ginagawa mo sa church ngayon ay gusto ng Panginoon? Natutuwa ang Panginoon? Nagbabasa ka ng Bible ngayon, sa bahay na, pag-isip mo, naka-cellphone ka kaagad. Natingin mo ba, natutuwa ang Panginoon kung something may nasasaktan kang ibang tao, sa tingin mo natutuwa ang Panginoon? Sana, nawa, hindi lang. At tulad ng crowd, ang dami-dami, kumikilos, tagasunod, sinasabi, puri ka Panginoon, ikaw ang tagapagligtas. Pero pag wala na ang Panginoon, akala na wala ang Panginoon, pero siya ay tumitingin sa puso, sa buhay mo. Anak, mahal mo ba ako? Bakit galit na galit ka doon? Mahal, anak mo ba ako? Bakit may nasasabi ka doon? Anak, hello. Wow, may hello na hello. Parang hello. Hello, parang ang gusto ng Panginoon, totoo ka. Huwag kang dito mabait, doon hindi. Okay na pulaan ka ng tao dahil Kristiyano ka na. Praise hallelujah. Di ba alive ka? Ako pag makatrabaho ko dati sa mall, nag-alive ka na naman, kaya ka late, no? Kasi dati wala ba akong day off na Sunday. So, okay lang, nagpulaan ka nila. At least, ang Panginoon ay natutuwa doon sa totoong effort mo, sa totoong puso na mayroon ka. Paano kung kaayawan ka nilang lahat? Di wag. Ganun. Di wag. Pag-pray mo na lang sila na makakilala rin sila sa Panginoon. So, ganun if you love the Lord, don't hate your sister, nor your brother, nor your neighbor, na sirang-sira ka na, don't hate them, make love them, and God bless them all. So, ganun na ang puso na totoo ang kailangan ng Panginoon, hindi yung puso na nagsasabi. Kasi hindi mo na kailangan sabihin, hindi mo na kailangan magsalita on the last verse, Hindi mo na kailangan magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Hindi mo na kailangan sabihin, Lord, ginawa ko to, nagpakapagod ako dito. Hindi yan kailangan ng Lord. Lord, nagsumipag ako, pinuntahan ko si sister, nagpray kami. Pag-uwi mo naman sa bahay mo, galit na galit ka sa family mo. So, nasaan ang katotohanan ng Lord na gustong makita sa puso mo? So, pray for that. Be sensitive on that. Kasi ako mismo nakakaranas ako noon na nagpapagising sa akin na, ay, oo nga pala. So, in that, tinutuwid ko ang sarili ko, humingi ako ng guidance sa Lord, ituwid mo ako palagi. Palagi. Sa lahat ng prayer mo, Lord, ituwid mo ako palagi, ipaalala mo ang mga bagay na dapat kong gawin. Kasi ikaw bilang ikaw ay nagmi-ministeryo na, mananampalataya na, kadugtong na ng buhay mo ang pangalang Kristiyano. Ang pangalang Christian, ang pangalang Christ, sa Christian, kadugtong na siya. So you have to be the light and the salt. You have to be the light and the salt to the others. Na bibigyan mo sila ng kulay ang kanilang buhay. Bibigyan mo sila ng liwanag. Na ikaw nga ang liwanag pero nasa ilalim ka lang ng lamesa. Ikaw nga ang liwanag pero nagpapayo ka. Tinatago mo ang sarili mo sa kanila. But what God teach us is be true to ourselves, to our heart. Kailangan ng Panginoon ang iyong gawa. Ang kailangan ng Panginoon, ang pusong tapat, naglilingkod, at sumasamba sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa gabi ito. Maraming salamat po. Ama, sa iyong salita, purihin ka at nawa Panginoon, palagi at turuan mo ang puso namin na magpakatotoo sa iyo, ang puso namin, Lord, na minsan nagkukulang, na kapag sinungaling sa iyo, yung mga plano namin sa buhay at mga iisipin pa, alam mo lahat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magtuwid.
Panginoon, magpakita sa amin ng mga bagay na dapat namin ayusin sa aming buhay. At nawa bilang mananampalataya, Panginoon ko ay mahalin namin ang lahat ng aming kapatid. At ito ang iyong nais, ang ipalaganap ang kaligtasan. Magpakasipag, Panginoon, sa pagpapatanggap. Magpakasipag, Panginoon, sa pagpapakilala ng kaligtasan sa bawat isa. At huwag itago ang ilaw na binigay mo sa amin. Huwag itago ang asin, Panginoon, upang magbigay kulay sa aming mga kapatiran. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa salita ng Diyos at tatapos na tayo sa ating tithes and offering na hatid po ng ating brother Michael Mendoza. Yes, Lord. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa amin po nakatipon-tipon ngayong araw. Maraming salamat dahil narito ang mga Panginoon. Panginoon, sa gabing ito narito ang aming mga ito sa amin, Panginoon. I-bless mo po ito, Panginoon, balik na sa significant na buong mga po, Panginoon. Wish mo po ang kain po ngayon ng bawat isa, Panginoon. Lahat ang mga wala dito, Panginoon. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat po. Tinayaan ko po ang muli ang lahat na tumayo upang awitin ang ating closing song, In Christ Alone. Panginoon, maraming po salamat sa aming pong natapos na gawain. Salamat po sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat po sa iyo pong salita na nagre-remind po sa amin na ikaw, na aming Panginoon, ikaw ang nakakaalam, nakakakita ng aming puso. Kami ay tunay na sumasamba, tunay na sumasambalataya po sa iyo. Lord, dalangin ko po sa aming buhay. Patuloy po namin, Lord, maging tapat kami sa aming sarili, maging tapat kami sa aming pananampalataya. Sapagkat, Lord, ikaw ay tumitingin sa puso ng bawat isa. At alam mo po, Lord, kung totoo kaming sumasampalataya, kung totoo kaming naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ang nais mo po ay ang mga tunay na sumasamba, sumusunod sa iyo pong
mga utos sa iyo pong mga pamantayan. Lord, dalangin ko po, tuloy mo pong pagpalain ang aking mga kapatid. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, pagsubaybay, maranasan po nila ang iyong pagpapala. Ay patuloy, Lord, na iparanas mo po sa kanila. Dalangin ko po, Lord, na ikaw ang Diyos na lalo pa magpalalim, magpalago sa pananampalataya sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa pagtataas ko po ng aking kamay, sa sandali po ito'y paranas mo po sa amin ng iyong pumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at kayo na rin, ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace forever. Yan, tayo po ay magkamayan at magbutian. Maraming salamat po sa Panginoon sa napagtagumpayan nating gawain.